Yan, hello mga ka-therapy, at yan nga ay nakita po natin na may problema pala ang nagbabantay kay Tatay John na pusa. Meron po siyang dumikit sa kanyang ngipin na buto. Yan, sinikap nga po natin ito mga ka-therapy na tanggalin dahil maaring mamatay ang pusang ito kung hindi po ito matatanggal. So dito po ay nahihirapan na po siyang kumain, tumutulo na ang kanyang laway, at kaya po pala siya nagbibigay sa atin ng nagpapapansin dahil meron po siyang mahirap na kalagayan, at naginhawahan na nga po siya mga ka-therapy after po natin matanggal. Therapy, naghandog po tayo kay Tatay John ng fudgy bar. Ate, para may pangkain siya dito. Tapos Energen. Tapos may kasama tong tinapay. Tsaka may dala akong sopas, no? May dala akong tinapay dito para kay Tatay John. Yung ganyan po natin, nung dinahan niyo siya ng 3 balot ng ganyan. Oo. Isang balot pa lang napapaubos ko. Pag gising ko sa umaga, pagbalik ko sa kanya, nawala yung 2 balot. Nawala? Kaya nga, sabi ko, sinong manatay? Sino? Sabi niya, pusa daw. Pusa. Ay, nadami pagkain ni Tatay Hindi John. naman No? Hindi naman yan maubos ng pusa. Oo. At ayan po ay labis-labis po ang aking pasasalamat sa mga biyayang handog na ito kay Ma'am Anonymous, blessed from God. Thank you. Ayan ma'am, maraming salamat po, at sa tulong nyo po ay muli pong makakakain si Tatay John ng maayos, at sa tulong po ni Ate Bea ay grabe talaga ang pasalamat ko kay Ate Bea mga ka-therapy. Kung wala po si Ate Bea ay talagang maaring wala na si Tatay John. Nadidehydrate eh. Walang inom, walang kain. Ayan. Kaya mga ka-therapy, ako po ay humihiling kung ang aking YouTube channel lang po ay nagkakaroon na ng revenue na malaki, ay si Ate Bea na to, bibigyan ko to ng yung tulong dahil sa pag-care niya kay Tatay John. Pero maliit pa ang aking YouTube channel mga ka-therapy. Nakikita niyo naman po ang mga views. Labis-labis po ang aking pasasalamat sa mga mahal na sponsor na nagpapaabot po ng mga financial, dahil ito naman po talaga ang pinakamalaking parte ng pagtulong sa kanila. Dahil kung walang pagkain, walang buhay. 'Di ba? Walang pagkain, walang buhay. So, kahit nandito tayong lahat, kung wala naman tayong ipapakain sa kanya, useless pa din. Tatay, no? Hindi pa rin lalakas si Tatay. So, anong gagawin kay Tatay ngayon? Kakain siya ng sopas. Kaya mo siyang subuan ulit. Ako, kaya po. Tapos, tawag dito, Ano niya? nandito ang sopas niya eh. Kaya po, nandun po kasi yung... Palitin mo. Mas marami ito eh. Kaysa dyan eh, mag-isa lang si Tatay John. Nagbukod po kasi ako ng plato niya dun sa kabaso para di na ako pa kuha-kuha dito. Ang galing. Tatay, kakain ka ngayon ha. Tara, labas muna tayo. Hindi kaya kainin ito ng pusa? Ibitin ko na lang dito sa may pako. Ibitin ko? Tapos ilagay ko sa plato. Tatay ha, may pagkain ka. Ang kailangan mo, gawan mo ng paraan tatay, paano ma-exercise ang kamay mo. Kahit nakahiga ka, kagaya niya, nagagalaw-galaw mo. Paa mo, sige nga tatay, tumihaya ka po. Yung pagtitihaya mo tatay, isa yan sa mga paggalaw-galaw ng balakang, ng tuhod. Kasi pag hindi mo na ginalaw yan, i-straight na yan tatay. Ha? A few minutes later. Ate Bea, kausapin mo na kita saglit. Para hindi naman ako kukuha na doon. Oo. Binabukaran ko siya. Ay nako, pag ako ay nagbibideo sa iyong baby ay ako ay nakaka-copyright. May yellow agad yung dashboard ko. Kaya gustong-gusto mong kitang i-camera. Binabawal ko na. So, Ate Bea, tawag dito, kamusta ang pag-aalaga? Nahihirapan ka ba? Kasi ikaw ay, may upon ba tayo? Ikaw ay may maliit. Tapos may maliit ka na. Kasi ang nakakapanghina dito, yung pagod ka na, tapos wala kang tira. Yun nga po. Minsan kahit pagod ka, kung may pera ka, yung level ng stress sa mind, hindi masyado. Sa ngayon, nakikita niyo po kaming okay kaming asawa po. Pero sa totoo lang po, hindi kami. Tapos yung mga nakaraan na nag-away po kami, ang rason po niya, kaysa sa mag-ano na lang po, mas gusto na lang po niya magtambay. Sabi ko, kung ganyan ang rason mo, ano pang ginagawa mo dito? Tapos nung alam yung paalisin ko po siya, bininta po niya.
bigas. Kaya, pati nga po yung Dorobox, balak ibenta sana kasi kinausap lang po siya nung lalaki kong binata. Anong gusto niyang mangyari? Hihiwalay sa'yo? Sabi ko, Parang ganon? opo, sabi ko. Kasi problema niya po yung mga anak ko. Sabi ko, bakit kailangan mo silang problemahin? Hindi mo sila kaya problemahin kasi meron silang malalaking mga kapatid ka. Kaya naman sila supportan. Ang isa-isip ko lagi, yung anak mo, kasi responsibilidad mo yan. Sabi ko, may anak tayo. Sabi ko, gano'n. Sabi ko siya gano'n. Kaya kung nakikita niyo po kami okay kami, pero sa hindi ko masyado. Kaya minsan, iniiyak ko na lang po yung problema ko. Ilang days na siya hindi umuwi? Hindi, umuwi naman po siya. Umalis lang po siya ngayon, gawa ng Hindi. sideline. Ang ibig mo sabihin, ang hindi niyo pagkakasundo ay ayaw niyang magtrabaho. Ang gusto mo magtrabaho siya. Opo, ang gusto ko, mag-focus po siya sa trabaho. Hindi yung mag-focus siya sa mga anak ko, na hindi naman niya ang mga anak daw. Sabi ko, huwag niyong problemahin yun. Kasi meron naman silang, itong dalawang maliit ko, meron naman siya mga kapatid na malalaki na sumusuporta din. Sabi ko, kung iniisip mo yung mga anak ko, kapag wala kang trabaho, sino nagpo-provide ng gatas sa anak mo? Di ba mga anak ko din? Sabi ko, problema sa kanya. Kaya huwag mo silang pagsabihan ng gano'n kasi nakakatulong kahit pa paano. Halimbawa, yung hindi mo pagpasok kung nandito ka lang sa bahay, nakakatulong pa ang mga anak ko. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo silang pagsabihan ng gano'n, masasakit na salita. Normally, yan ang problema ng mga may mga anak tapos nag-aasawa ulit. So, yung gas, ang pinagbentahan, ginamit nyo naman o Hindi po, siya lang po gumamit. siya lang? So, may problema kayo. Pero sa ngayon, nag-uusap naman po kami, okay na kami, nag-usap na kami. Pero kung sabihin mo, hindi ko rin po alam sa kanya kung balak pa ba niya pagawa sa bahay. Hindi ko rin po alam sa iniisip niya. Pero okay na po kami ngayon, nag-uusap kami. Hindi, kasi kung nagbebenta na ng gamit, magulo na isip niyan. Kasi kailangan nyo yun eh. Pero nung Valentine's Day po, nag-ano po siya sa akin, kinausap na po niya din, pasensya ka naman. Hayaan mo, papalitan ko na lang yung gasol. Nabigla lang din talaga ako. So, ano rin, Sabi ko, madali akong magalit sa mga bagay na hindi ko gusto makita, hindi ko gusto marinig. Pero yung galit na yun, madali lang mawala sa akin. Once na, maging okay, humingi ka lang ng sorry sa akin. Wala na lahat yun. ano yung first time nyo mag-away? O First time. ayan ang first time nyo mag-away. Wala namang kinalaman dyan yung pag-YouTube na Ay, nag-i-expose siya. wala po. Nag-expose siya sa camera. Hindi po. Mas, ano pa nga po siya, mas nagpapasalamat po sa gawat ng, malaking tulong po sa amin yung, yung dumating po kami kayo sa amin. So ngayon nag-sideline siya. Pero kagabi okay na kayo. Opo. Ilang araw na po kami. Okay, mula po nung Valentine's Day. So may mga adjustment lang kayong gagawin dyan. Kasi ang mga lalaki, shock din yan eh. Pero Na, nung tinanong niyo po siya ng kung may balak ng magpapakasal naman po talaga kami. May balak po talaga. Narinig ko siya na magkausap sila ng anak ko. Sabi niya, wala naman talaga kung balak iwan si mama mo. Kasi masakit din para sa akin. Sabi ko, hindi naman talaga ako totally galit sa kanya. Na ano lang ako, kapag may time na, siyempre natural lang po sa baby ang iyakin. oo. Kapag sumusobra po kasi iyak ng baby, yun, nabubulyawan po niya. Sabi ko, payag akong bungangaan mo ng anak ko. Pero yung haabot na sa pananakit, yun ang hindi talaga ako makapamalo. Sino doon ang naano niya? Si baby o? Baby, Eh, anak niya mismo. pero yung sa anak mo hindi naman Ay, siya hindi po. nanakit. Hindi po niya nagawang manakit. Stress lang siguro siya kasi syempre nakikita niya ang dami niyo. Tapos wala siyang Pero naintindihan ko naman trabaho po siya na- kasi ang sabi po niya sa anak ko, ang gusto ko lang kasi nangyari, tulungan ba? oo. Tulungan yun kung, kasi meron po akong isang binata dito, yung lagi niyo po nakikita, Oo. lagi niya naabutan na huwag na ako magdamag, nakahiga dyan. Oo. Ayaw Yun niya. po ang ayaw niya sa bahay na may nakahilata pa. Kasi nga siya ang nagtatrabaho. Oo. Sabi, pagsabihan ko naman, sabi ko na pagsasabihan ko naman po, gawa ng talagang hindi mo mapipilit na magtrabaho na agad-agad. Hayaan ko lang po siya na kung kailan niya gusto magtrabaho. Magtatrabaho din yan. Ilang taon ba ang anak ng binata? Ano po yun, yung
dito sa akin is 20. Nag-aaral pa. Hindi na po. So normally, dapat talaga yun, may trabaho na. Ipupush mo yun. Tapos binigyan po siya ng Oo. ng trabaho nung asawa Oo. ko. Hindi naman sa tingin daw po niya parang hindi daw po muna niya kaya. Baka Kasi nung mabigla. nakaraan po, nakitaan ko po yung batang yan. Parang nabugbog po siya. Parang na-over sa work. Opo, hindi po, wala po siyang work ang tawag dito, napagtripan. Nung paghubad po niya nung nakaraan sa bahay, ang dami pong pasa. Ano siya, nabuli, parang Opo, ganun. nabuli po siya. Pero ano ba ang natapos ng anak mo? Tapos po silang lahat. Ng high school, nakapag-college. Opo, pero nasa na po sila, hanggang second year college lang kasi. Pwede na silang magtrabaho sa Opo, mga pwede ano. na po talaga. Kaya lang sabi, hindi po talaga, kung sa tito nila, hindi sila pa sa akin. Oh, sa akin kasi, Bea, yung isa kong anak na 21, nag-aaral na, nagtatrabaho pa. Opo, yun po ang gusto nilang mangyari. Kahit yung tito nila nagagalit. Oo. Pero yung isa ko pong binata, may trabaho. Yung po, anak mo, yung para sa akin, yung anak mo, kung yung nag-aaral na, nagtatrabaho pa eh. What more kung hindi ka na nag-aaral, tapos naka-college ka naman, pwede naman siya sa mga fast food, pwede naman siya sa mga ano. Kasi, pag sisimula din niya yun eh, pagbuo ng sabi buhay ko niya po sa eh, kanya, may trabaho mag-start siya. ka. Ano kaya Oo. kung mag-bagger ka muna? Oo, matama Sabi ko naman sa yung kanya. asawa mo na kasi independent na siya. 18 above na siya, tapos hindi pa nag-aaral. Normally, magtatrabaho Ay, talaga. ganun lang po siya. Kaya Oo. hindi naman po ako totally talaga galit Oo. kasi naintindihan ko po. Oo, siguro pag-uusap lang. Kumbaga, Oo. gumigit na lang po. Oo, oo. Hindi ko kinakampihan anak ko, Oo. hindi rin kita kakampihan. Kumbaga, gusto ko maging maayos. Oo, para payapa lang sa bahay. Pero normally talaga, ganun talaga. Kasi kagaya ng asawa ko, once na ang anak namin ay tumigil na mag-aral, at 18 pataas na, obligado na siyang magtrabaho. Ganun ang ano Ako naman namin. yung mas nakakaintindi, Mm-mm. mas matanda din. Oo. Kaya ako na lang pong umuunawa. Mm-mm. Para hindi lang masira ang pamilya ko. Kasi ang ikikip mo dyan yung mga anak mo. Kailangan kayo ang keep. Ngayon, kung asawa mo ang mag-a-adjust dyan, kasi hindi naman pwedeng mga anak mo masama loob sa'yo. Tapos okay kayo ng asawa mo. Hindi yung pwedeng, dapat balanse lang. Ngayon, kung ang mga anak mo ay, ang asawa mo ay parang nagkakaroon kayo ng gap dahil sa kanya, kailangan mong pag-isipan pa kung paano yun maayos. Yung kagaya ng ibang nanay na Mm-mm. bahala ka dyan. Oo, oo. Ayoko po ng ganun. Tama. Mm-mm. Yun po talaga. So, ang anak mo lahat ay? Lahat-lahat ng anak mo dito ay? Ito po. Pero yung isa po, Pito? nasa Pampanga. Pang-pito na itong maliit. Opo. Tapos hiwa-hiwalay. Ilan ang nasa sayo ngayon? Ang nasa akin lang po ngayon, sa bagay, itong tatlong malaki, malapit lang naman po sila sa akin pag ganun gano'n. Pero yung isa po talaga malayo. Pampanga. Pero ang hirap naman ng ano mo. Ang hirap. Ito talaga yung sitwasyon ko. Mahirap kasi wala sa'yo lahat eh. Opo. Kaya, Hirap. kala mo te, okay ako sa panlabas ng anyo. Pero pagdating ng gabi dyan, grabe. Gabi-gabi na lang ako naiyak. Dahil sa sitwasyon ko yan. Hirap. Kagaya ng may okasyon, New Year, Pasko, Oo. gusto mo makasama lahat ng mga anak mo. Mm-mm. Pero hindi naman kompleto. Ganun po. Grabe. Ay, ang hirap, parang siguro ako hindi ako magpapaabot ng ganung karaming anak kasi ang hirap. Hindi, ang hirap kasi 'di ba? Hindi mo naman sila makip lahat eh. Kasi una, kung lumaki na sana sila, pinalaki mo tas nagtrabaho ka, okay sana kaso Ilang years din po akong nagtrabaho. Oo. Ilang years. Ngayon lang po ang nahinto na sa pagtatrabaho nung naging asawa ko siya. Ngayon lang, ilang years po, mga simula nung 2017 hanggang 2024. Kasi yung asawa mo namatay eh, no? Opo. Kaya grabing kayod ko rin po. Kaya hindi ko po nagawang nailakad yung birth certificate kasi wala akong mautusan na maglakad. Eh, ang anak mo dun sa namatay mong asawa, ilan? Ano po, 3 dito. Kasi yung nandun sa Pampanga, yun lang po. 4 ang anak mo dun sa namatay mong asawa. Tapos yung 2. Ay, ito pa pala si Sigel. Ewan ko sa'yo, Ate Bea. Nagugulat ako. Ayoko nang malaman yan. Talaga po.
Okay, at ayan, Mami Bea. Nagdagan ko na lang yung kasi gusto ni Ma'am ay bigyan ka ng kasi ano mo na lang tong 700, no? Ayan, 700. Pangdagdag mo dun sa mo. At ayan po ay labis-labis po ang aking pasasalamat kay Ma'am Anonymous, blessed from God. Thank you. Maraming salamat, Ma'am, at nahandugan niyo po si Ate Bea sa kanya pong pagsusumikap po na tumulong po kay Tatay Jun. So maraming salamat, Ma'am, at nakita niyo po ang paghihirap po, ang sakripisyo po ni Ate Bea para po kay Tatay Jun, kaya siya ay nagpahandog sa iyo ng tulong, no? Ayan, malaking tulong na rin yan para mabawasan ng stress ni Ate Bea, no? At ayan, Ate Bea, sana mga ka-therapy ay kung may nais pa po sa inyo po na magpaabot po ng tulong kay Ate Bea, dahil si Ate Bea na lang po talaga ang maaasahan natin sa pagpapakain po kay Tatay Jun, dahil tayo nga po ay busy din araw-araw. Ayan, nag-send sa atin si Ate Bea ng video, at kung may pagkakataon naman tayo mga ka-therapy ay pupuntahan po natin si Tatay Jun, dahil masaya si Tatay Jun na nakikita niya ako eh. Yun lang, ayaw ko magsubo. Ayaw ko magsubo. Baka atakihin na naman. Hindi ko alam bakit. Magpapabebe po kasi siya sa inyo. Kaya ayokong mangyari ulit yung, alam mo yung feeling na para akong magbabara ang puso ko. Dahil may stop siya yung, may stop ang pagtintig ng puso ko. Ayoko ulit mangyari yun kasi baka mamaya bigla ako magkaroon ng primary na mga atake. Pero napakalakas na po niya kumain niya yun. Ang lakas nga. Tapos medyo tuwid na po siya magsalita. Ayan, Ate Bea, salamat talaga sa iyo. At mga ka-therapy, kung may nais pa pong magpaabot sa inyo ng tulong, ay mag-comment po kayo below para madugtungan pa po natin ang buhay ni Tatay Jun at mapasaya po natin si Tatay Jun sa pagsapit po ngayon ng dapit hapon po ng kanyang buhay. Dahil hindi na to si Tatay Jun yung sabi ng babak to normal, hindi na. Ang na lang dyan, napapakain, magiging masaya ang pag-iisip niya na, may nag-asikaso sa akin kahit inabando na ako, hanggang doon na lang yun. Nung ikagabi ba yun, hinahanap niya po si Casey sa akin, dumating daw si Casey. Sabi ko, wala, tay, kung dumating si Casey, sana nakita namin, na-miss mo lang si Casey yata, tay, sabi ko gano'n. Sabi niya, nandito si Casey. Sabi ko, wala tayo, wala si Casey. Ay, Alala po niya si Casey, sabi ko. Kung dumating man si Casey tayo, makikita namin kasi nasa labas kami lang. Feeling ko, tinakasan na siya ni Casey dahil nakatatak sa utak niya na nahihirapan siya every time na nandiyan siya. Natatak sa isip niya yung pagod. Hindi na yung nanawa siya sa pagod. Kasi hindi siya normal na bata, di ba? Kung sila Mary Rose nga na normal hindi nga nakakapag-isip na namimiss man lang makita yung lagay nito. So, what more si Casey na may problema sa pag-iisip, no? At siya ay magiging isa si Casey sa magiging problema ng ating pamahalaan, no? Dahil yung huli ko siya nakita sa vlog ni Idol Jojo Albasan, siya ay tumatakbo, takot sa tao, no? Madumi, madusing, kung mabuntis pa yun. Kaya nga. Yun, ang buhay niya ay magiging pabigat pa dito sa lipunan kasi makikita kakalat-kalat dyan. Kung pang mangyayari ba sa kanya, wala namang magawa ang kanyang ina. Opo. No? So, yan na lang mga ka-therapy, ang nagagawa natin ngayon ay ang ganyan, napapasaya si Tatay Jun, at sa pamamagitan nyo po ng mga mahal na sponsor ay nagiging maalwan po ang lahat. Yun nga, walang pagkain, walang buhay, walang pambayad ng tubig, tubig ay buhay pa rin, no? Buti na lang, meron kayong gas, ay lutuan, uling, no? May bigas pa kayo? Yung binili nyo nung nakaraan. Malapit na rin po. Malapit na maubos. Nagpapasalamat po ako dyan kay Ma'am J from Middle East. Sa bigas na pinahatid niya, tapos nakabili-bili kayo ng ulam noong nakaraan. So bukas ay o-order ako ng 1 octijus ni Tatay Jun para kahit wala na siyang prutas, wala na siyang i-drinks na ay mamimaintain yung lakas niya at mailabas yung mga toxins sa katawan niya, no? 2 hours later.
Malamig. Ayan, malamig. Ano makatayo, no? Ito yung muna. Nakalimutan ko pala kunin yung tinapay mga bata, tay. Pwede ka therapy, bigyan daw mga bata. Mamaya ka na, Meng. Oo, sabi ni ka therapy. Oo, yung sabi ni ka therapy. Siyempre, ang isang balot na kay tatay na yung iba. Kasi may ipit. Hindi mo na tayo. Mineral kasi ito tayo, sayang to. Huwag mo ito gagalawin tayo, ha? Ha? Mineral to. Sayang pag tinapon natin. Sayang mineral. Busog ko na tayo. Dito na lang. Huwag mo bubuksan yan tayo, ha? O kaya dito na lang sa tabi mo. Huwag mo bubuksan, ha? Hintayin mo ako bukas ang mga gamag sa'yo. Magbukas. Kasi baka matapon lang. Yun na